itong si Senator Joel Villanueva na sinagot na niya ang kanyang yung mga aligasyon, no, na naglilink sa kanya dito sa anomalous flood control projects. Marami pa ito sa bansang Pilipinas. Kaya pala hindi umaasenso ang bansang Pilipinas. Ang mga umaasenso sa bansang ito ay yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ang mga politicians at yung mga may kapit sa mga ahensya ng gobyerno. Nakakahiya. Kayo nang humusga. Senator Joel, pasok. Ulitin ko. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at heto, panibagong reaction video na naman patungkol po dito sa pakinggan natin itong si Senator Joel Villanueva na sinagot na niya ang kanyang yung mga aligasyon, no, na naglilink sa kanya dito sa anomalous flood control projects. Nagsalita na si Joel Villanueva at tayo ay magre-react, no? Pakikinggan natin ako sa sarili kong paniniwala, in my own opinion, malinis itong si Senator Joel Villanueva. Siya pa nga ang pinakaunang nag-bark dyan sa Senado patungkol sa flood control projects. Siya ang pinakaunang kumahol at nagre-reklamo dito sa flood control projects. At duda ako rito ay binabaliktad lang siya. Kasi nagagalit na siguro ang mga taong natatamaan dito sa korupsyon sa flood control projects. Okay, so yun po ang ipapakita natin. Yung video na yan ang i-react natin ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Grabe. Wala tayong kaalam-alam. Kaya pala bumabaha. Kaya pala nagdudusa ang taong bayan kasi may mga taong ganito sa bayan natin. At remember, hindi lang silang dalawa ang may mga ginagawang ganito. Marami pa ito sa bansang Pilipinas. Kaya pala, hindi umaasenso ang bansang Pilipinas. Ang mga umaasenso sa bansang ito ay yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ang mga politicians at yung mga may kapit sa mga ahensya ng gobyerno. Nakakahiya. Okay? Dito naman tayo kay Senator Joel Villanueva na sinagot na niya itong mga aligasyon na nakalink sa kanya dito sa mga anomalous flood control projects. Maniniwala ba kayo na itong si Senator Joel Villanueva ay sangkot dito sa flood control? Kayo nang humusga. Senator Joel, pasok. Ulitin ko at parang sirang plaka na po ako, Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Hindi ko po sasabihin na I categorically deny this accusation. Dahil po may resibo po tayo. Meron po pwedeng i-verifika kung bakit ito nangyayari. Mr. President, noon pa man tayo ay lumalaban na against this flood control issues, Mr. President. 2023, I'm just not sure, Mr. President, kung ready na po yung staff natin para i-show yung video na since 2023 ay dito po sa mismong bulwagan na ito at sa mga committee hearings, binabanggit na po natin ito. Please. Na kinausap ko nitong nakaraang Karina, ang lahat nagsasabi, mas worse. Yung dating hanggang bewang, lagpas tao na. Ito yung nakaraang video niya ni Senator Joel na siya ang unang nag-ingay dito at nagreklamo sa Senado. Siguro, itong pag-iingay ni Senator Joel Villanueva ay nagkaroon po ng mainit at galit sa mga taong natatamaan. Kaya ngayon, sa tingin ko, in my opinion, dito sa Donmar TV, siya ngayon ay dinamay na. Okay? To silence those people na, natutuwa tayo na mayroong mga taong talagang nag-iingay and they are brave enough para
ipaalam sa taong bayan na may ganito pong mga nangyayari sa gobyerno. So, very obvious. To silence Senator Joel Villanueva, isasangkot rin siya. Yung dating hindi binabaha, binabaha na. Hindi inaabot na bahay, binabaha na. So, I don't know how else to say this, Mr. Chairman. Yung 5,500 pala na programs, projects na natapos na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong SONA ay patsi-patsi lang. Hindi rin nakatulong, tingin ko, Mr. Chairman, hindi nakatulong kasi patsi-patsi nga po eh. Sana ang hiling ko na lang po ay kahit na hindi po masisimulan next year, makita po natin talaga yung master plan para po meron ding confidence yung mga kababayan natin that it's really moving, Secretary. Kasi kung titingnan nyo po from last year tsaka this year, baka walang magsabing nag-improve talaga eh sa amin and I'm speaking from personal experience. Kinausap ko nitong Mr. President, noong pong time na yun, Mr. President, nagpunta po tayo sa Kalumpit kasama si Mayor Lem at si Governor Daniel Fernando. Binanggit po natin sa lahat ng news outlet na palpak talaga ang programa ng pamahalaan sa flood control. 2 years later, Mr. President, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas pumunta rin po doon sa the same town with the same mayor and with the same governor at sinabi rin po ng ating Pangulo, palpak nga ang flood control program ng pamahalaan. Mr. President, para po tayong sirang plaka, dito sa Senado pa ulit-ulit, 1.4 billion pesos ang budget ng gobyerno pero nasaan po itong flood control na ito? In the same year, Mr. President, kanina sa Kamara, sinasabi in the same year, may program daw po si Joel Villanueva. Wala pong ma-verify, wala pong ebidensya, wala pong resibo. Pero patuloy po itong tinatanong. Mr. President, sabi ng matatanda, kung sino yung lumalaban, siya yung gusto nilang tamaan ng mga sindikato. And if you can't convince them, confuse them. Binanggit din po yan ni Mayor Vico Soto. Mr. President, hinahanap pa ba natin ang mastermind? Dito rin po sa buluhagan na ito, Mr. President, unang nasabi yung binabanggit kahapon ni Senate President Escudero, a name that cannot be mentioned. Walang iba kundi si Dracula, na ginawang tagapagbantay ng Kamara doon po sa National Blood Bank natin. Ngayon, Mr. President, nasan po si Dracula? Bumaba daw po yung dugo. Bakit? Kulang na po ba ang supply ng dugo? Grabe. Si Saldico yun Ay nako, grabe. Kung yan, imagine yung mga nakikita natin doon kay Alcantara at ni Hernandez, it's just a tip of the iceberg. Ano na kaya yung mga leader dyan sa House of Representatives, di ba? Yung mga kongresista dyan na sangkot. Tama nga si Mayor Magalong, Anong sabi ni Mayor Magalong? Hindi na po sila umaasa sa mga bolt-bolt na yan. Hindi na kasya yung pera. Nagre-renta na po sila ng mga kondo at itong mga condo rooms na ito ay ginagawa nilang bolt ng kanilang mga pera. Sobra ang pag-corrupt nila dito sa bansang ito. Kaya sa iba na humahanap ng dugo si Dracula, sino ba ang mastermind nito, Mr. President? Hindi po ba ganito rin po yung ginawa sa atin 2 years ago nung nilabanan natin yung People's Initiative na may mga script na pinababasa. Correct. At basa, scripted lahat. Kahit walang ebidensya, i-contempt mo. Kahit walang ebidensya, ipako mo sa krus. Mr. President, hindi po... Kaya nga nakakatawa itong aligasyon nila, no? Diyan sa House na sangkot si Jinggoy at si Joel, Senator Joel. Imposible yan. Kaya sinasangkot nila itong dalawang senador na ito dahil nabubuking na sila. Sunod na naman yan. Siguro si Marcoleta na naman isasangkot. Next dyan si Marcoleta. Tayo natatakot sa mga ganitong uri ng demolition job. Handa rin po tayong madungisan ang ating pangalan, mainsulto o batikusin kung ito naman po ang magliligtas sa ating mga kababayan at tuldok sa anlibaha. Mr. President, let me put this on record. Alam ko po kung bakit lumabas ang pangalan ko. Kahapon ho, Ginoong Pangulo and Senator JV and Senator Chis would attest to this. May hawak po ako ng mga affidavits ng mga taga-DPWH sa Bulacan. Pinakita ko po sa kanila at sabi ko, i-bring up ko po doon sa committee ni Senator Marcoleta. Hindi ko po ito nagawa sapagkat alam naman natin, Mr. President and Majority Leader Migs, alam natin yung nangyari kahapon. So we were preparing, I didn't get the chance to attend the committee hearing. Pero ang sabi ko nga po kay SP Chis kahapon at kay Senator JV, this is way too low. Assistant District Engineer.
para namang bakit naman pag-aaksayahan ko ito ng panahon. Correct. And then ito nga po, lumabas bigla kahapon ang taong ito. And I'm not trying, Mr. President, na just to defend myself and hit this pawn, Mr. President. Kasi alam naman natin sinong may hawak dito. Kaya ang hiling ko po sa bulwagang ito, ang hiling ko rin sa ating Pangulo, alam ko na sincero po kayo, alam ko po na masakit po sa inyo itong nangyayari, pero klarong-klaro po sinong mastermind, Mr. President. Correct. Ang mastermind dyan, alam na natin. Sino yung sinasabi ni VP Sara? Na 2 tao lang ang may hawak sa pera ng bayan? Naging totoo ang sinabi ni VP Sara. Klarong-klaro po kung nasaan na si Dracula, kung bakit bumaba ang kanyang dugo, kasi hindi na ho malaman kung saan tatago yung bilyon-bilyon o trilyon-trilyon sa lapi. Hindi na alam kung saan, kaya bumaba po yung dugo. Correct. At mismo si Dracula sinasabi hindi naman niya gagawin ito kung walang basbas ng amo niya. Sino ba ang amo niya, Mr. President? Sino ba ang naglagay sa kanya bilang tagapagbantay ng national budget? Hala! Yun lang po, Ginoong Pangulo. Sino kaya yun? Binablind item pa, pero very obvious na yun. Ha? Tambaluslos? Tama yan si Diskaya yung sinabi niya. Na, ay, naniningil na ng 25% ang nasa taas, di ba? Ang nais kong sabihin, Mr. President, binanggit po kahapon ng ating Senate President Chis Escudero yung mga pangalang hindi pwedeng banggitin noon. Pero ngayon, Mr. President, may ginagawa ang Diyos, buhay ang Diyos. Ito pong nangyayaring ito, alam po niya na ito'y maglilid sa katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Uulitin ko po, Mr. President, hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan. May resibo po tayo, madaling verifikahin, tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. Ngunit ang hiling ko, Mr. President, atin pong alamin at siguruhin na may ebidensya yung ating mga sinasabing sangkot dito. At sa mga susunod na pagdinig, bibigay ko po lahat ng aking nalalaman. Wala din po akong sasantuhin gaya ng sinasabi ko noon pa. At Mr. President, I will never betray my principle. I will never, ever, Mr. President, destroy the name that was given to Parang naiyak si ano dito si Senator Joel. me by my parents, Mr. President, because it's priceless, Mr. President. The Bible says a good name should be chosen than great riches. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako sa langit at impyerno. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako that when you die here on earth, you will face your Creator and immediately into judgment. Pinalaki po ako ng magulang ko na sa impyerno, wala pong graduation. Kahit 1 bilyong taon, kahit 1 trilyong taon, pag ikaw ay nagkasala, pag ikaw ay pinarusahan ng Diyos, wala pong graduation doon. Mr. President, my duty has always been to serve our kababayans. Lalong-lalo na po ang mga kababayan kong Bulakenyo who suffer from flooding year after year. And that is where my focus remains, Mr. President. Finding real solutions, not engaging in black propaganda. Mr. President, I will not be distracted by lies. And instead, I affirm my commitment to the work that truly matters, serving our people with honesty and integrity. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Yan, magaling yung privilege speech ni Senator Joel Villanueva. Ako personally, naniniwala naman ako na dinadamay lang itong si Senator Joel ngayon. Kasi nabubulabog na ang, alam nyo na, yung mga buhaya dyan sa House, no? Nabubulabog na sila. And in order na para ma-distract ang focus ng taong bayan na sila yung mga kurakot, idadamay rin nila itong Senado. Di ba? Ganyan sila eh. Sila pa yung may mga kasalanan, i-distract pa nila itong Senado. Na itong Senado, itong matinong Senado na naghahanap ng solusyon dito sa mga problema ng bansang ito, yun pa ang guguluhin na naman nila. Guguluhin nila. How much more na naiba na yung liderato ng Senado. Napalitan na itong si Chis Escudero nitong si Senator Soto. Ang payo ko sa Senado, no, na malabo na marinig nila itong vlog natin, ang payo ko lang, focus lang kayo. Alam ko, marami pa yan na mga ibabato sa House na kayo ang isasangkot dito sa malakihang korupsyon nangyari ngayon sa Pilipinas. Huwag kayong magpapa-affect o magpapa-apekto dito sa
gawa-gawang script ng House of Representatives. Nung nag-o-observe ako sa hearing kanina sa House of Representatives, sabi ko sa sarili ko, yung hearing na yan, walang patutunguhan yan. Kundi, ang ginagawang hearing na yan, sa na-o-observe ko in my opinion, parang pinagtatakpan nila ang kanilang buwayang Panginoon. Pinagtatakpan nila. And hindi lang pinagtatakpan, in order for them na hindi lang tinatakpan nila ang leader nila dyan na buwaya, dinadivert pa ang focus ng taong bayan na iba yung iba raw. Iba ang kurap. Di ba? Kaya hindi na ako magtataka na sa susunod na weeks, sa susunod na buwan, masasangkot na dyan si Marcoleta. Si Marcoleta, sasabihin na naman nila, kurap si Marcoleta. Masasangkot yan. Sino pa ba? Siguro dyan, isasangkot dyan, Bato de la Rosa. Isasangkot nila dyan. Tapos, mapupunta yan ni Senator Bongo. Ayan. Lahat ng mga kaalyado ng mga Duterte, isasangkot yan nila dyan sa House. Kitang-kita naman, na-o-observe naman ng taong bayan na ma-differentiate talaga ng taong bayan kung sino ang nag-imbestiga ng seryoso. Yung House, anong sabi ko sa inyo? Wala, para sa akin walang matinong investigasyon kapag sarili nila ang kanilang imbestigahan. Paano yan? Mag-iimbestiga ka sa isang kurap na tao pero amo mo yung tao? Pwede ba yun? Nakakatawa nga yung House of Representatives, imbestiga sila ng imbestiga. Naghahanap kung sino yung may kasalanan. Anong sabi ni Mayor Basil Duterte? Nasa harap nyo ang kawatan! Nasa harap nyo! Panginoon nyo dyan sa House of Representatives ang kawatan! Yan ang sabi ni Baste. Diba? So, paano yan magkaroon ng solusyon? Na, investigate kayo ng investigate pero yung mastermind dyan, amo ninyo. Yung isa nga ayaw na magpakita. Naku po. Kaya ako, dito na lang ako sa Senado, may pag-asa pa talagang booking yung buhaya na yan. Okay, so kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, mag-comment, mag-react sa ating nireaksyon ng video at ilatag nyo rin ang inyong argumento. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman